Magandang hapon sa inyo. Nakatulog na ba kayo? At mga magulang ng mga bata na nasa kustodiya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Sino ang taga Maynila? Taas ang kamay. Sino ang taga ibang syudad? O kalahin nyo dumayo pa mga anak nyo dito? Alam niyo, sa totoo, magbasa ho kayo ng mga commentaries ng taong bayan. Lalo na sa mga taga-lungsod ng Maynila. Because I owe it to them. Galit na galit ang taong bayan sa ginawa ng mga anak ninyo. Whether na hindi ko alam kung nakiusyoso lang sila doon, may napapanood ako sa inyo na bumili lang ng damit, yung pala, o nahila ng barkada, o na-inspire sa panawagan ng isang influencer, pero yung influencer na yun, iniwan na yung anak nyo. Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo, kustodiya ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Hanggang ngayon, hinahanap siya ng alagad ng batas dahil isa siya sa pinailan ng kaso. Alam mo, naalala ko nung araw, talagang sinabi ng teacher ko sa law school, mahirap mamuhay bilang isang baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Ibig sabihin, wala kang kapanatagan. Ako'y magulang din. May mga anak din akong minor de edad. Sa panahon ng teknolohiya at kasalukuyan, sa dami ng access ng bata sa komunikasyon o visual presentation, napapanood, the tendency of our kids is to be persuaded by some people. Hindi mo naman masisi, minsan aspiration sa kanila, minsan inspiration sa kanila. Talagang ganun ang bata lalo't minor de edad. Ang malungkot bilang isang magulang, kahit na gustuin mong bantayan 24 oras ang anak mo, pag napariwara, ikaw lang ang lumuluha. And I've been telling this many times because my mother told me this. Nanay ko nagturo sa akin ito. Alam niyo naman, kung ang tawag sa mga anak nyo geng-geng, ang tawag sa amin is squatter. Mas maganda lang pakinggan yung geng-geng. Pero may binilin sa akin ng nanay ko. Hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring iilan, pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Kahit na minsan naliligaw ng landas, ang unang umuunawa, magulang. In fact, nalulungkot ako dahil isa sa mga magulang ay umiiyak ngayon. Dala ng, as you heard yesterday, your city government delivered justice to the victim of stabbing. A 15-year-old boy stabbed the situation and the suspect, buti na lamang sumurrender at tinarap ko naman sa taong bayan. At siya ay nananagot ngayon kanyang bagay na ginawa. Mahirap maging magulang. Wala nga yatang perfect rule how to be top-notcher parent. Wala namang perfecto talaga. Masakit. Kung umiiyak yung magulang, biktima, umiiyak din yung mga anak ng suspect. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo po yung naging mensahe po ni Mayor Isko dito nga po sa mga magulang po ng mga kabataang nadawit po dito sa nangyaring riot sa Maynila kamakailan noong September 21, 2025 dito po sa isinagawang malawakang rally po anti-corruption. So kung mapapansin nyo po dito po sa ating video na ipapakita sa inyo, ito po yung gabing naglibot po si Mayor Isko dyan sa kahabaan po ng rekto, no? Magmula Mindiola ay nilakad niya po yung kahabaan ng rekto at kapansin-pansin nga no na itong mga private establishment dito ay hindi din nakaligtas sa pag-vandalism at ang pinakamatindi dito mga kababayan is yung nanira sila ng mga gamit, no. So sa iba't ibang lugar dito sa Maynila, kagaya po dito sa may Ayala Bridge malapit ay nagkaroon din po dyan ng matinding komosyon kung saan nagsunog din po ng truck yung mga kabataan dyan. And dito naman po sa area na to, ang malaki pong naging problema dito is yung ginawang pagbasag, no, dito po sa hotel dito po sa Sogo. At dahil nga ito ay riot, mga kababayan, ay hindi na po natin ma-identify kung kabilang ba sila dito sa mga kabataang nanira ng mga gamit dito sa lungsod ng Maynila. Especially itong Hotel Sogo dito sa may rekto na grabe po yung nangyari dyan, no? Halos nabasag po talaga yung buong salamin ng nasabing hotel at maging ang mga TV, aircon ay talagang nabasag at may mga na-report pa nga na
nanakawan daw po sila ng gamit. At ang nakakalungkot dito mga kababayan, pati kasi yung mga barikada dyan ay talagang sinira. Yung mga nasa gitna ng Center Island ay sinira at binasag din po nila. Bukod dyan ay sila ay nag-vandalism sa mga pader, sa mga roll-ups. So napakadami no. At mismong araw na to mga kababayan ay nagpakilos agad si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na linisin po yung iniwang mga kalat at mga sira-sira at basag-basag na salamin dito po sa kahabaan ng rekto. At sa katunayan yan mga kababayan, nung madaling araw ay pinapinturahan din po ni Mayor Isko yung Center Island para matanggal po yung mga vandalism. So sa mga oras na ito mga kababayan ay kasama natin si Mayor Isko na nag-inspection po dito sa lugar no, at ilan nga po sa ating mga nakita dito is yung mga sira-sira na pong mga gamit ng gobyerno, and also dito nga po sa mga naapektuhan pong mga private establishment no, dahil po dito sa kagagawan po ng mga kabataan no. At ito yung nakakalungkot na part mga kababayan, dahil ang pinaglalaban kasi nung araw na ito is yung sa anti-corruption, pero hindi nila alam mga kababayan na sa ginawa po ng mga kabataan na ito, itong mga sinira nilang pag-aari ng gobyerno ay mismong tax din po ng taong bayan yung gagamitin na pagpapaayos dyan. So ito lang po yung nakakalungkot no, dahil itong rally na to ay dapat intended po for peaceful rally na i-express yung galit at sama ng loob ng mga tao, pero hindi dapat humantong sa ganitong kalala na sitwasyon no. At may mga napabalita pa nga na nasaktan pong mga kabataan at mayroon pa nga pong namatay no dahil po dito sa nangyaring riot. And also sa hanay naman po ng mga kapulisan, ayan, marami din pong mga nasaktan, may mga nasugatan, at talagang yan po yung hindi natin inaasahan sa oras po ng mga ganitong malalaking pagtitipon. So para sa akin mga kababayan, wala talagang magandang maidudulot itong pagsama sa maling kaibigan no, dahil ikaw ay maaaring mapahamak, at ang worst pa dito mga kababayan is maging mitya pa ng iyong buhay. Kaya itong nangyari mga kababayan ay lesson learned din sa ating mga kabataan na wag maging mapusok no, wag tayong basta-basta nakikinig at sumusunod sa kung anong mga nakikita nating hindi maganda, at dapat alalahanin natin yung magiging consequence nun at ano ba yung mararamdaman ng mga magulang natin no kapag ginawa natin to. Kasi ang unang masasaktan dito mga kababayan is yung mga magulang no, lalo na mga minor de edad itong mga kabataan na naging sangkot dito sa riot na to. Magulang talaga yung unang magwo-worry no, at kawawa din naman yung mga tao na nananahimik na wala namang kinalaman na nadadamay dahil dito sa nangyaring kanilang paninira at panggugulo. Kaya ano lang talaga to, walang ano dito, wala tayong dapat piliin dito, lahat sila ay naging biktima sa iba't ibang paraan nga lamang. So bilang aksyon ng pamahalang lungsod ng Maynila, dahil nga po minor de edad itong mga kabataan na ito, ay minabuting sila ay pakawalan na, ngunit ang consequence nila mga kababayan ay magko-community service po sila kasama ang kanilang mga magulang. Siguro pagdating sa community service sila po ay maglilinis talaga, ibabalik nila, or hindi natin alam kung ano yung magiging kasunduan pa nila behind this no, na baka sila ay pagbayarin ng mga nasira nila or maglinis no dito sa lugar kung saan sila ay nanggulo at nanira ng mga gamit. Kasi kung ako mga kababayan, para sa akin kung ako yung may-ari ng isang establishment, ako talaga hindi din makakapayag na hindi nila aayusin itong kanilang sinira, and also dito sa kanilang mga vandalism no na ginawa, dahil malaking gastos din po yan mga kababayan sa mga negosyante, lalo na yung mga nag-i-start up pa lamang. So nauunawaan ko yung kanilang nararamdaman, yung galit din nila sa mga kabataan at sa nangyari sa sitwasyon na to, dahil nung araw na yan mga kababayan ay napakarami pong mga establishment yung nagsarado. Maaga pa lang nagsarado na sila dahil sa takot nga po nila na sila ay madamay at ang kanilang store ay masira. Kaya talagang marami ang nagsarado dyan. So imagine niyo na lang yung naging epekto nito sa kabuhayan po ng mga negosyante, and also yung trauma na inabot po ng mga staff, lalo na dito sa hotel sa Sogo, na talagang katakot-takot yung nangyari dyan no, at hindi biro yung kanilang pinagdaanan dyan.
Overall mga kababayan, ako ay natutuwa dito po sa ipinakita na naman ng ating pamahalang lungsod, especially sa pangunguna po ni Mayor Isko, na nabigyan agad ng atensyon itong nangyaring gulo dito sa Maynila, especially dito sa kahabaan po ng Recto, na muling manumbalik po yung ganda at kalinisan ng nasabing lugar. Kasi grabe talaga mga kababayan, pati sa Taft Avenue, kung maglalakad kayo, makikita nyo yung Center Island dyan, na kakapipintura lamang ay ang dami ng vandalism. So again, itong isinagawang rally mga kababayan noong September 21st, 2025 ay tila hindi naging maganda sa ating paningin, pero naway ito ay pakinggan ng ating national government, no, yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na talagang galit ang taong bayan dito sa nangyayaring malawakang korupsyon dito sa Pilipinas. So again mga kababayan, ano yung comment nyo dito sa inyong napanood? Please comment down below, at kung kayo ay nakasama dito sa rally na to, i-comment nyo din dyan yung inyong naging karanasan. Muli maraming salamat po sa inyo, at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless po sa inyong lahat.